Sana'y maging puno ka ng sakuna. At laging may problema. Eli, hindi ba sinabi ko sa'yo, ang pakikipagkasundo ko kay Xiaoyu ay para lang pasayahin siya? Napakahina ng loob ni Xiaoyu, Tangli. Magsorry ka na kay Xiaoyu. Magsusorry ako sa kanya kapag patay na ako. Ikaw, Tito, tita, huwag niyong pilitin si Tangli. Dito ka na lang muna. Hindi pa stable ang kalagayan ni Xiaoyu, baka kailanganin ng dugo anumang oras. Alam ko na. huwag mo na siyang pansinin. Binibinintang, ang sasakyang susundo sa inyo papunta sa krematoryo ay darating sa loob ng 20 minuto. Tangli, napakahalaga mo sa akin. Magpakasal na tayo. Peyon Xiao, mula ngayon. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tumulong sa akin si Liu Man na ipadala ang sirang sulat sa partido ng engagement. Ibigay mo kay Peyon Xiao. Binibinintang. Ang sa manager ng 22, ay naghihintay na sa labas. Manager hanggang 22, 12. Peyon Xiao, yung nagmamahal sa'yo, hindi mo pinapahalagahan. Yung hindi nagmamahal sa'yo, itinuturing mo naman na kayamanan. Ngayon, hindi na kita maghihintay. Kuya Yun Xiao, dapat lumuhod ka. At isuot mo sa akin ang singsing sa kasalan. Ako, Kuya Yun Xiao, ito lang ang hiling ko. Hindi mo naman ipagkakait sa akin to, di ba? Phew. Xiaoyu, pakakasalan mo ba ako? Ipakakasalan kita. Ginoong Pei. Malaki ang problema. Wala na si Binibining Tangli. Inay Liu, anong sinasabi mo? Tatawagan ko na si Tangli ngayon. Hello, ang numerong itinawag mo ay walang tala. Pakisuri muli bago tumawag. Ginoong Pei, huwag mo akong pagalitan. Pero, kung talagang mahalaga sa'yo si Binibining Tangli, ngayon din, dapat hanapin mo siya ng personal. Huwag mong hintayin na mawala siya ng tuluyan bago ka magsisi. Hindi ako iiwan ni Tangli. Galit lang siya kasi nakita niyang nagpapanggap akong ikakasal kay Xiaoyu. Nagtatago lang siya. Hoy, anong nangyari? Ano? Anong sinabi mo? Tio, anong nangyari? May balita na ba kay Tangli? Parang alam ko na. Kung nasaan ngayon si Tangli. Nasaan siya? Numero 51, Danjiang Road. Ihanda ang sasakyan. Yun Xiao, bago ka pumasok, maghanda ka muna sa isip mo. Ano ng paghahanda? Galit lang sa akin si Ali. Mapapatawad ko rin siya. Sino to? Ginoo, narito ka rin ba para sa libing ni Binibining Tangli? Tangli. Libing. Paano nangyari yon? Dati, ikaw ang mundo ko. Pero ang mundo mo ay si Tang Xiaoyu. Ako ay isang mangmang at madaling patahimikin na bloodbag lang. Inagaw mo ang kalayaan ko, pinigil ang mga hilig ko. Mula pa nang lumapit ka sa akin, kapalit lang ako ng babae mo. Ali. Okay lang. Wala na, hindi mo na ako makikita ulit. Yun Xiao, okay ka lang ba? Yun Xiao, huwag kang mag-alala, baka pek lang to. Si Tangli, matibay yan. Hindi siya basta-basta maaksidente. Tama ka, galit lang sa akin si Tangli. Hindi niya ako iiwan. Tanggalin niyo ang lapida, magbibilang ako hanggang 3. Ibigay niyo sa akin si Tangli. 3. 2.
Talaga bang patay na si Tangli? Imposible, kakaiba ang kanyang mga kilos nitong mga nakaraang araw. Paulit-uli siyang nanakit kay Xiaoyu, ngayon naman naglayas. Gusto lang niyang makuha ang atensyon natin. Si Xiaoyu, mag-isa siya sa lounge, siguradong natatakot. Tawagan natin si Lola, umuwi na tayo para samahan siya. Tama, alis na tayo. Narinig ko, naglayas si Tangli. Buti nga, dapat noon pa siya umalis. Hindi na sayang ang pagpapanggap kong mahina sa loob ng ilang taon. Ako ang nagtulak sa kanya sa ilog noong isang araw. Matibay pala siya, hindi namatay. Xiaoyu. Mahal mo ba talaga si Peyon Xiao? Si Tangli ang tunay na nagmamahal kay Peyon Xiao. Ang ayaw ko, kahit itapon ko, hindi ko ibibigay sa kanya. Mabuti na lang. Ngayon, napalayas ko na siya. Mula ngayon, hindi na ako magpapanggap na mahina. Tang Xiaoyu. Mapa, Kuya Yun Xiao, pakinggan niyo muna ako. Narinig ko ang lahat sa labas, magdadahilan ka pa. Xiaoyu, noong ampunin namin si Tangli, malinaw kong sinabi sa'yo, babae si Tangli. Konti lang ang kinain niya, bakit mo siya pinalayas? Anak ko sa dugo ng pamilyang Tang. Paano naging ganito kabagsi? Grabe ang pagkadismaya ko sa'yo. Sabi niyo, maraming daya si Tangli. Lagi akong nag-ingat, pero hindi ko inakala. Ang magnanakaw, nasa loob ng bahay. Mapa, nakalimutan niyo na ba noong nasunog ang bahay ng pamilyang Tang? Ako ang sumugod para iligtas kayo. Lola, noong nagka-flu kayo, ako ang nag-alaga sa'yo nang walang pag-alala na mahawa. Araw-gabi akong nagbantay at nag-asikaso sa'yo. Pero ngayon, maliit na pagkakamali lang naman ang nagawa ko, gaya ng iba. Bakit kayo ganito kagalit sa'kin? Maliit na pagkakamali. Hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa rin? Kuya Yun Xiao, sinabi mo dati. Gustong-gusto mo ang painting kong down. Sabi mo, tulad ko ito, nagbibigay sa'yo ng pag-asa. Xiaoyu, ikaw ba ang gumawa ng painting na ito? Kuya Yun Xiao, ako ang gumawa nito. Kung gusto mo, ibibigay ko na ito sa'yo. At dati, hindi ako nagluluto. Pero dahil gusto mo ng wonton, nag-aral ako ng magdamag. Kuya Yun Xiao, ito ang wonton na ginawa ko para sa'yo. Marami na akong ginawa para sa'yo. Hindi ba ito sapat para sa isang pagpapatawad mo? Ako. Kuya Yun Xiao, kahit may pagkakamali man ako. Kung talagang mahal ka ni Tangli, bakit niya kayo iwan? Nagsisinungaling ka. Yang Master Pei, narito ako para isiwalat ang totoo tungkol kay GNG, Tang Xiaoyu. Aling Liu, niloloko niya kayong lahat. Sa mga taong ito, wala siyang nagawa para sa inyo. Ang lahat ng sinabi niya kanina. Pagnanakaw lang ng mga nagawa ni Tangli. Ginoo, ginang, noong sunog noon. Si Tangli ang pumasok para iligtas kayo. Nauntog pa ang likod niya sa nahulog na kahoy. Salamat sa pagsagip ng aming Xiaoyu. Lola, noong nagka-flu kayo, si Tangli ang nag-alaga sa inyo nang walang pahinga. Nakakuha pa siya ng lagnat at muntik ng mamatay. Yung Master Pei, ang painting na down, sa totoo lang. Gawa yon ni Tangli. Down. Naalala mo ba, dahil sa pressure ng pamilya noon? Ginawa ni Tangli ang down, para bigyan ka ng pag-asa. Yung Master Pei, dahil sa pressure ng pamilya ngayon, hindi kumakain. At madalas hindi makatulog sa gabi. Hindi pwedeng ganito si kuya, masisira ang katawan niya. Kailangan kong pasiglahin siya. Para sa buong mundo, sana ay maging masaya ka, kuya. Pero si Xiaoyu, alam niyang tunay ang nararamdaman ni Tangli. Ninakaw pa ang mga nagawa nito at pinagbantaan. Bakit mo pinalitan ang pangalan sa painting ko? Isa ka lang magandang ampon sa pamilya namin. Kahit ang painting na to, pati lahat ng sayo, akin. Anong titig ng titig? Kapag sinabi mo kay Kuya Yun Xiao, maniwala ka ba na papagalitin kita ngayon, Kuya Yun Xiao? Hindi ganyan. Itinuring ko si Tangli na parang tunay kong kapatid. Nakikita mo naman yan, ang Diyos ang saksi. Sa mahabang panahon, itinuring mo lang siyang ampunin. Lagi mo siyang inaapi, pinagbintangan, di pinagkakatiwalaan ng magulang. Kahit ang tunay niyang nobyo, ginamit lang siya. Baka naiinggit si Tangli sa pagiging malapit ko kay Xiaoyu. Binayaran ka ba para pagawain kami? Bayad? Alam mo ba, bawat buwan, kinukuha ni Miss Xiaoyu.
ang allowance ni Miss Tangli. Wala siyang pambili ng bagong sapatos. Anong bayad ang ibibigay niya sa akin? Ali, malapit na ang bagong taon, itong allowance. Bumili ka ng bagong damit. Ang allowance mula sa magulang, ibigay mo sa akin. Kung hindi, papagalitan kita. Ikaw ba ang kumuha ng allowance ni Tangli? Ito, tita, alam niyo ba ito? Impossible, hindi kami nagkukulang sa pera. Kung talagang wala siyang allowance, bakit hindi siya lumapit sa amin? Ako, Nanay, tatay, kinuha ng ate ko ang allowance ko. Pwede bang bigyan niyo ulit ako? Utang na lang. baka ikaw ang gumastos, tapos, sinisisi mo ang et mo. Hindi ako. Sinabi sa akin ni Ali dati, pero di ako naniwala. Sinabihan ko pa siyang immature. Nagkamali ako. Mula nang pumasok si Miss Tangli sa pamilya, inaalagaan ko siya at nakita ko kung paano siya pinagbantaan, ginawang cash cow. Kahit ang ginawa niyang dumpling para sa nobyo. Pinagtripan lang. Kuya, masakit yan mo, gumawa ako ng dumpling, tikman mo. Tangli, itong dumpling. Ako ang gumabi para kay Kuya Yun Xiao. Paano mo? Ikinakaila to. Di mo na respeto. Ang hirap ng iba. Kuya, ako. Alam mo ang trying hard. Imbes na gayahin ng iba, bumili ka na lang ng sapatos. Akala ko mali si Tangli. Sinabihan ko siyang trying hard, di marunong mag-ayos. Pero hindi siya nagrereklamo. Pero walang nagmamalasakit sa kanya. Kahit ako. Nanay, tatay, ako ang tunay niyong anak. Lola, ako ang tunay mong apo. Kuya Yun Xiao, magkasama tayo mula bata. Sabi mo, mamahalin mo ako habang buhay, Liuma. Wala kang ebidensya, huwag kang manira dito. Sinong nagsabing wala akong ebidensya sa nararamdaman ko kay Kuya Yun Xiao? Mula pa noong 18 taon na ang nakalipas. Ako ang nag-alaga kay Miss Tangli. Alam ko, na palagi siyang nagsusulat sa kanyang diary. Pero nitong mga nakaraang araw, hindi ko alam kung bakit inihagis niya ito. Sa apoy at sinunog. Inagaw ko ito bago pa masunog ng tuluyan. Tungkol sa mga nilalaman nito, tingnan mo na lang. Kuya Yun Xiao, huwag mong tingnan. Mga kasinungalingan lang yan. Setyembre 2017, unang araw ng klase. Sa wakas, dahil ako ang top 1 sa klase. Nakasama ko si Kuya Yun Xiao sa pagtula. Pero ang ate ko, binalaan niya akong lumayo kay Kuya Yun Xiao. Di mo pinakinggan ang sinabi ko, di ba? Ngayon, papagalitan kita. Nang husto. Siyar ng babae. Ladies. Tangli. Ladies. Tangli, nandyan ka ba? Kuya, Kuya Yun Xiao, wala si Tangli dito. Pero kanina ko lang narinig ang boses niya. Mali ang narinig mo. Kuya Yun Xiao, masama ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong ihatid sa bahay? Ang si Oyoy, kaya pala noong 3 taon sa high school. Lagi mong inaapi si Tangli. Kaya pala noong 3 taon na yon. Bigla na lang siyang naging tahimik at ayaw magsuot ng palda sa harap ng iba. Akala ko pa, kakaiba siya. Lagi ko pa siyang sinisisi. Tangli, ano ba naman yan? Alam mo namang, may family dinner tayo ngayon sa Pamilya Pay. Bakit di ka nakagoon? Nga, napaka-importante ng okasyong ito. Tignan mo naman ang sarili mo. Baka isipin ng iba, inaabuso ka namin. Nakakahiya. Bakit parang masama ang pakiramdam mo? Masama ba ang pakiramdam mo? kuya, Kuya Yun Xiao. Baka may regla lang si ate, kaya masama ang pakiramdam. Sasamahan ko siya. Kayo na lang muna kumain. Sige, samahan mo na siya. Dahil sa 3 taong pang-aapi, nagkaroon si Second Miss ng malalang depression. Madalas, nakakulong lang siya sa kwarto. Nang madilim, niyayakap ang sarili. Aling Liu, bakit di mo sinabi sa akin? Yan din ang tanong ko kay Second Miss. Pero sabi niya, ano ang mapapala kong sasabihin? Ang boyfriend ko lang ay isipin na ako at makitid ang isip.
At ang mga ampon kong magulang, sasabihing masama ang ugali ko, naghahangad lang ng atensyon. Ang pinakamahalaga, kung isisiwalat niya ito. Lalong lalala ang panggagago sa kanya ni Xiao Yu. Tita Liu, kung alam ko lang na ganyan ka ngayon, dapat noon pa. Kasama mo si Ellie ay nasunog na kayo sa apoy. Yung malaking sunog noon dahil din sa inggit mo. Hindi mo lang sinira. Ang kinabukasan ni Tang Li, gusto mo pang sunugin siya. Yun yung pagkakataon na muntik nang masunog ang buong pamilya. Salamat na lang sa aming si Xiao, yun na nagbuwis ng buhay para iligtas tayo. Ma, okay ka lang. Okay lang. Tang Li, hindi ko akalain na ganyan kasama ang ugali mo. Paano naging ako ang naglagay ng apoy? Ete, bakit mo ako ginaganyan? Sa sunog na ito, muntik mo nang masunog ang pamilya. Hindi ko pwedeng panagutan yan para sa'yo. Tama na yan. Tita Liu, dalhin mo itong suwail na anak sa basement. Yun pala yung malaking sunog. Si Tang Li ang nagbuwis ng buhay para iligtas tayo. Pero ako, wala man lang akong pakialam. Pinagtaasan ko pa siya ng kamay. Pinakulong ko pa si Ellie sa basement. Hindi ko siya pinakain o pinainom. Pinagkaitan ko siya ng matagal. Ang tanga-tanga ko talaga. Noong nagpapaliwanag sa akin si Tang Li, ikaw pa ang humarang at hindi mo sinabi sa akin. Ang Xiao Yu. Alam mo na kusang loob na nagbigay ng dugo si Tang Li para sa'yo. At iginagalang kanya bilang huwaran. Bakit mo ginawa yon? Bakit? Dahil ako ang tunay na kasintahan ni Pei Yun Xiao. Pinapaalis ko lang ang isang ampon na walang dugong kadugo. Ano bang problema doon? Tang Xiao Yu. Yan pala ang tunay mong pagkatao. Makitid ang isip ko. Mahilig ako sa papuri at selosa. Sa mga nakaraang taon, yung mga pagkakataon na nagkakasakit ako at hinihimatay, at nangangailangan ng dugo, gawa-gawa ko lang lahat yon. Gusto ko lang, makita na nag-alala at nagmamalasakit kayo sa akin. Gusto ko lang makita na, hindi nyo pinapansin si Tang Li, yung ampon. Tang Xiao Yu, ang sama-sama mo talaga. Nagkamali talaga ako sa'yo. Masama ang ugali ko. Ikaw ang tunay na masama, Pei Yun Xiao. Ikaw ang mayabang at hindi marunong tumingin sa puso ng tao. Hindi mo pinahalagahan ang pagmamahal ni Tang Li. Ngayon, anong karapatan mo para tanungin ako? Sasabihin ko sa'yo, ikaw ang pinakasakit na ng api kay Tang Li. Ikaw, Pei Yun Xiao. Ako ang may kasalanan kay Tang Li. Pupunta na ako ngayon para humingi ng tawad sa kanya. Pei Yun Xiao. Matagal nang nawalan ng pag-asa sa'yo si Tang Li. Sa buong buhay mo. Walang hiya. Bumitaw ka ng salita ng walang basehan. Tumahimik ka. Tatahimik. Ayoko. Gusto kong malaman ng lahat ang mga nangyayari sa Pamilya Tang. Gusto kong maging balita ang Pamilya Tang sa buong lungsod. Maging katawa-tawa sa buong lungsod. Walang hiya. Tenshan, tanggalin mo si Tang Xiaoyu. Sa talaan ng aming angkan ng Pamilya Tang, wala kaming ganyang anak na walang utang na loob. Sage. Nanay, tatay, nagkamali ako. Hindi ko kayang isuko ang pagiging panganay na anak ng Pamilya Tang. May mga kaklase at kaibigan pa ako, kung malaman nila ito. Tatawanan nila ako. Inay, ako ang anak mong ipinagbuntis mo ng 9 na buwan. Handa ka bang talikuran ako at palayasin sa Pamilya Tang at magpagalagala sa lansangan? Tama. Ipinanganak kita pagkatapos ng 9 na buwang pagbubuntis. Tama, inay, ako ang anak mong tunay na ipinagbuntis mo ng 9 na buwan. Walang galit na magtatagal sa pagitan ng ina at anak, ginawa ko yon noon. Dahil natatakot akong mawala kayo. Ngayong wala na si Tang Li, babalik ako. Sa pagiging masunuring anak mo. Anak, kahit hindi ko tunay na anak si Tang Li, itinuring niya akong tunay na ina, habang ikaw. Itinuring mo lang akong instrumento para magyabang. Ginamit mo ang pagmamahal ko sa'yo para saktan ang iba ng paulit-ulit. Zhenshan, iminumungkahi kong ipadala si Tang Xiaoyu sa probinsya, kung hindi, bilang isang baliw. Kapag pinakawalan natin siya, hindi natin alam kung ilan ang masasaktan niya. Probinsya, mabaho at madumi doon, ayoko. Bakit hindi pwede? Noong isang tag-init, nagpiknik sila, ikaw naman. Pinabayaan mo siyang mag-isa roon ng mahigit 1 linggo. Walang kamag-anak. Nakayanan niyang maging mag-isa. Bakit hindi mo kaya? Desisyon na ito sa 3 araw. Ipapadala si Tang Xiaoyu sa probinsya. Kuya Yun Xiao, tulungan mo ako. Handa ka bang tingnan akong magpagalagala sa lansangan? Tito, tita. Anak niyo ito, kayo ang bahala. Inay. Lola, tatay. Wala akong anak na tulad mo. Bumitaw. Ang mga nagtataksil sa tunay na puso, lulunurin ng libu-libong karayom. Peyon siya, habang buhay mo nang hindi mahahanap si Tang Li. Tang Li, kailangan ni Xiaoyu ng dugo ngayon. Sumama ka sa akin.
Nars, huwag nang mag-test, siya ang uli negative, kunin na lang ng diretsyo. Tangli, naghanda ako ng kwarto para sa'yo sa taas. Doon ka na lang mag-drawing, okay? Manatili ka lang ng tahimik. Hindi stable ang kalagayan ni Xiaoyu ngayon. Baka kailanganin ng dugo anumang oras. Sa mga panahong ako'y nasa ilalim, si Tangli pala ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ako ang nagkamali, hindi ko nakilala ang tunay na halaga. Ako ang makasarili at malamig hanggang sa tuluyang nawala si Ali. Ipaalam sa lahat ng miyembro ng pamilya Kay, hanapin si Tangli. Opo, G-Pay, saan po kayo pupunta? Hahanapin ko si Tangli. Tangli. Kahit isang litrato, ayaw mo pang iwan sa akin. Ngayon, talaga bang hindi mo na ako patatawarin? G-Pay, wala pa ring balita tungkol kay Binibining Tangli. Anong ibig sabihin ng walang balita? Isang buhay na tao. Bigla na lang mawawala sa lungsod si. G-Pay, nilibot na namin ang lungsod C at natuklasan namin na si Binibining Tangli pa talagang naglaho na sa mundo. Maaring wala na talaga si Binibining Tang. Palawakin ang hanap. Kung wala sa lungsod si, hanapin sa buong bansa. Kung wala sa buong bansa, hanapin sa buong mundo. Saliksikin ng lahat ng lugar. Ibinalik mo sa akin si Tangli kahit saan. Opo, Tangli. Saan ka nga ba talaga? G-Pay, may nahanap na. May balita na tungkol kay Binibining Tangli. Totoo ba? Nasaan? Sa lungsod A, hindi pa alam ang eksaktong lokasyon. Lungsod eh. Kuya Yun Xiao. Gusto kong pumunta sa lungsod para mag-sketch. Ang ganda ng tanawin dito. Si Tangli, sinabi niya dati na gusto niya mag-sketch sa lungsod eh. Ipaalam sa pamilya Tang. G-Pay, haka-haka lang po yan. Paano kung wala roon si Binibining Tang? Sayang lang ang pagod ninyo. Kahit 1% lang ang posibilidad, hindi ako susuko. Kailangan kong mahanap siya. Yun Xiao, sigurado ka bang nandito si Ali? Yun Xiao, baka mali ang lugar na pinuntahan mo. Tingnan mo ang lugar na ito. Napakahirap ng transportasyon, napakalayo. Paano niya napili ang lugar na ito? Hindi na. Noon pa sinabi sa akin ni Ali na ayaw niya sa ingay ng malaking lungsod. Gusto niya ng tahimik na lugar para mamuhay ng payapa. Dito niya bubulin ang araw-araw na buhay mag-isa. Sayang lang, hindi ko pinakinggan noon ang sinabi niya. Hindi ko rin alam noon kung ano ang hilig ni Ali. Tama, hanapin natin siya at bawiin natin. Tito, tita, hanapin pa natin sa dakong iyon. Yun Xiao, tingnan mo, si Ali ba yon? Siya nga, Si Tangli iyon, Tara. Ali. Tangli. Mga bata, pasok na kayo sa silid-aralan. Ali, sa wakas nakita na kita. Nagkamali ako noon. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para bumawi. Mali ka. Ako si Tangli, hindi si Tang Xiaoyu. Ali, alam na namin ang mga ginawa ni Xiaoyu sa'yo nitong mga nakaraang taon. napahirapan ka nitong mga taon. Nahihiya rin kami. Ali, alam kong hindi mo ako mapapatawad agad sa mga pagkakamali ko. Pero kasama na ang pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin. Ang mga sakripisyo mo na hindi ko pinansin noon. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ito pagbabawi. Nasanay ka lang kasi. Dati ako ang humahabol at sumusunod sa'yo. Habang ikaw ay nakatuon lang sa kanya. Ngayong nagbago ang relasyon. At nakita mo na ang tunay niyang ugali. Sa akin mo hahanap ng ginhawa. Sayang, hindi na maibabalik ang dati. Bakit hindi? Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isa lang, pwede ba? Eh yun Xiao, huli na ang lahat. Hindi na tayo maaaring bumalik sa dati. Bakit hindi? Dito. Nakita ko ang tunay kong mga magulang at ang taong mahal ko. Mahal mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ali, ano ang ibig sabihin ng nakita ko ang tunay kong mga magulang? Isang buwan na ang nakalipas, noong kakatapos ko lang tumira sa bayang ito. Nakasagip ako sa young master ng pamilyang yan. Yan Xiumin. Ginoo, hindi ka pa ba nakakasawa ng yakap? Ang taray mo naman, eh, Ano nang ginagawa mo? Lupain ito ni young master yan. Pangangaha sa pribadong tirahan ang tawag dyan. si Young Master yan? Ah, idol mo siya? Basta, umalis ka na sa bahay ko ngayon din.
Ano nang ginagawa mo? Lapit ka pa, tatawag ako ng pulis. Hay! Sige na nga, di ko kayang pabayaan na lang. Naku, Shanghai Biscuit. Gising na. Gising na. O, uminom ka ng lugaw. Iniligtas mo buhay ko. Sabihin mo, anong gusto mong gantimpala? Mas mabuti nang huwag nang dagdagan ng problema. Pagaling ka lang at makalakal. Iyon na ang pinakamalaking pasasalamat para sa akin. Ang bata-bata mo, pero yung mga sinasabi mo, parang walang puso. Ah, marami kang pinagdaanan? Sige na, di na kita bibiruin. Ako si Young Master yan. Hindi ako nagkakautang. Kung ayaw mo ng pera, nakita mo na naman lahat ng katawan ko. Bakit hindi na lang pakasalan na kita? Kung magsasabi ka pa ng kalokohan, tatawag ako ng pulis. Huwag kang alis. Saan mo nakuha yung pulseras? Sa nanay ko. Bakit mo tinatanong? Ikaw si Sheng yan? Nahanap na kita. Ang tagal kitang hinanap. Alam mo ba? Tito Sheng, nakita ko na si Sheng yan. Ganito ang nangyari. Umuwi muna kayo. Si Kuya Xiuming. Susunduin na lang ako. Eli, ilang araw mo palang kilala si Yan Xiumin. Huwag kang magpapalinlang. Sumama ka na sa amin. LA. Dati, sinabi mong magpipinta tayong magkasama. Maglalakbay tayo. Ngayon, lahat ng oras ko ay para sa'yo. Sasamahan kita, okay? Patawarin mo na ako. Sa pagitan natin, hindi sapat ang isang sorry. Eli, nagkamali na ang nanay. Sumama ka na sa amin. Para mabayaran namin ang lahat, okay? Li, kasalanan ko. Ero. Kasalanan ko rin noon. Masyado kong pinalaki si Xiao Yu. Kaya naging suwail at mapang-api siya. Kahit nung unang bises kang naapi. Hindi ko agad napansin. Bigyan mo ba ako ng pagkakataon? Kung sinabi man lang kahit isa sa mga yan. Sa loob ng 18 taon. Pinatawad na sana kita. Sayang, huli na. Hindi ko na kailangan ng kabayaran. May taong pusang nagmamahal sa akin ngayon. Ali, huwag kang ganyan. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon, okay? Nakikiusap ako sa'yo. Hindi na. Ayaw ko nang bumalik sa nakaraan. Nagkamali ako ng malaki noon. Marami akong ginawa na nasaktan ka. Pero nakikiusap ako sa'yo. Hindi ko talaga kayang mawala ka. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mo akong magbayad sala sa'yo, okay? Lian Xiao. Ang mura naman ng bayad sala mo. Ang tinatawag mong bayad sala. Ang tinatawag mong pagmamahal ay ang paggamit sa akin. Para protektahan si Tang Xiaoyu, tama ba? Maaga pa, uuwi na muna ako. Ali, Bitawan mo siya. Kuya, Malakas na ang ulan, hindi ka man lang umuwi. may nakasalubong akong mga kakilala. Ali, tinatawag mo siyang kuya. Magkaibigan ng pamilya namin at nakatakda kaming ikasal mula pagkabata. Hindi lang siya kuya ko, siya rin ang aking nobyo. Ali, sinabi mo lang yan para galitin ako, di ba? Ina, Ali, mula pagkabata, si Yun Xiao na. Ang mundo mo, hindi ka umalis sa kanya. Bakit bigla ka na lang may ibang tinatawag na kuya? Nga, Tangli, makinig ka sa akin. Mula pagkabata, hindi ka lumalayo. Kapag nasa labas ka, baka ka maloko. Wala na akong kinalaman sa inyo. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Huwag na kayong makialam sa pamilya ko. Malakas na ang ulan, umuwi na kayo. Tana, umuwi na tayo. 18 taon na tayong magkakilala. 18 taon na tayong magkasama. Hindi ako naniniwala. Naiiwan mo ako para sa taong ilang araw mo palang nakikilala. Tara na tayo. Tangli, hindi mo na ba talaga ako mahal? Hey Yun Xiao, kung hindi mo matapos ang financial management, huwag kang kakain. Bakit ka nandito? Nandito ka pa, kaya hindi ako mapalagay. Sasamahan kita. Ali, naalala ko lahat ng kabutihan mo sa akin.
Hindi ko hahayaang agawin ka ng iba. Pasensya na, naistorbo ka dahil sa nakaraan ko. Kung galit ka, magalit ka sa akin. Pasensya na, ako. Galit nga ako. Ang unang pagkakataong hinawakan ang kamay, ang unang pagkakataong tinawag na kuya. Kinuha mo lahat. Kailangan mong panagutan ako. Yan si Ming, pwedeng ba na seryoso ka? Ang dami kong sinabi. Pumipiyok na ang boses ko, binibiro mo pa ako. Sedge, bibili ako ng tubig mo. Hintayin mo ako rito. Ikaw pala, hindi ka pa umuwi. Alam kong nagalit ka dahil bigla akong dumating. Uminom ka muna, talagang pasensya na. Kakakuha mo lang ng dugo, uminom ka ng gatas para makabawi. Hindi ako makakainom ng purong gatas. Dati, pinainom mo ako ng purong gatas. Para lang akong blood bag na pinag-aalagaan mo. Ngayon, ginagawa mo itong paraan para mapabuti ang tingin ko sa iyo. Ali, Hindi siya makakainom ng gatas. Lactose intolerant siya. ang mga bagay sa pagitan namin ni Ali, hindi mo. Pakialam ang isang dayuhan. Piyang Xiao. Wala nang pag-asa sa atin, huwag mo na akong guluhin. Paano mo nalaman na lactose intolerant ako at alam mo pa? Kung anong inumin ang gusto ko. Ako, magaling akong magmasid. Ilang bises na tayong kumain. Napansin ko, kaya naalala ko. Tingnan ninyo, siyang Master Yan na Yan family, si Yan Chuming, ang gwapo. Sino yung babae sa tabi niya? Ang ganda rin. Baka ito na yung matagal nang nawawalang nobya niya? Pwede ba kitang i-add sa WeChat? Tanungin mo siya. Pasensya na, hindi ko alam na may nobya ka na pala. Hindi. Wow, si Yan Chuming, parang pinapahiwatig niya. Na may nobya na siya, tama ba ako? Iyon nga ang nobya niya, naku. Yan si Ming, bakit ka nagsisinungaling? Paano kung magkakamali sila ng akala? Anong mali? Ikaw ang nobya ko eh. Biro lang, lobat ang phone ko. Pinapaad ko siya sa iyo. Para itanong kung pwedeng makuha ang WeChat ko. Normal lang naman yun. Hinihintay ako ng mga magulang ko sa bahay. Uuwi na muna ako. Sa direksyon na yon ang bahay mo. Yan, ang pamilya natin. Sa ngayon, may mga bagay na kailangang asikasuhin. Babalik tayo sa Kyoto. Gusto mo bang sumama sa akin at sa nanay mo? Biglaan naman. Yan, kung ayaw mong sumama, manatili ka na lang. Sa bahay at magpainting, pagkatapos naming asikasuhin ng tatay mo ang mga bagay-bagay. Babalikan ka namin. Okay lang, ako na ang maiwan para samahan siya. Paano naman ang negosyo mo sa Kyoto? Ang daming tao sa Yan family. Hindi magsasara ang negosyo kapag nawala ako. Di ba? Tama si Chuming, hindi na rin ako alis. Ang aking mahal na anak, kung gusto mong manatili dito, tayong pamilya, ay sama-samang magkakasama. Mahirap makita si Yan, dapat kong magbayad ng husto sa mga nakaraang 18 taon ni Yan. Sa mga kulang na pagmamahal. Halika, kumain ka pa. Mula ngayon, araw-araw magluluto ako ng iba't ibang masarap para sa iyo, inay. Tiyak na mapapalaki kong malusog at masigla ang aking Yan. Sasama ako sa iyo. Naisip mo na ba ng maigi? Hindi mahalaga kung saan tayo pupunta, ang mahalaga ay kasama ang mga taong mahal natin. Hoy, Ginang Pei, si GNG, tang ay alis na sa lungsod eh. ano ang sinasabi mo? Tatay, inay, hindi tayo uwi. Bakit tayo nandito? Anak, ito ang ating tahanan. Malugod na pagbati sa aming binibini. Tatay, ano ba talaga ang nangyayari? Ito rin ay isang sorpresa na ibinigay namin sa iyo. Anak, may isang bagay na hindi sinabi sa iyo ng lahat, sa totoo lang. Tayo ay bilyonaryo. Bilyonaryo. Ganito, may ilang patakaran ang mga pamilya sa Kyoto. Upang maiwasan na sa paglaki ng mga bata, ay mahawa sa masamang gawi, kaya itinatago ang kanilang pagkabilyonaryo hanggang sa sila ay mag-adulto. Sabihin sila, Paano mo ito alam ng ganito? Kaya, hindi ka ba ang anak na lalaki ng pamilyang yan? dati akong tumira sa isang bayan sa lungsod ng isang taon. Madalas akong tumulong sa mga residente na paalisin ang mga sindikato, kaya tinawag nila akong boss. Ano ang tunay mong pagkakakilanlan? Siya ay apo ng yumaong general sa malaking compound sa Kyoto.
Namamahala sa negosyo ng daungan at real estate sa looban. Magaling ang batang ito. Ngayon, sa wakas ay nakita ka namin. Ayaw na naming magtago pa sa iyo. Halika, tingnan mo kung gusto mo ang mga bagay na ito. Kung hindi mo gusto, bibilhan kita bukas. Gusto ko. Salamat, inay. Salamat, tatay. Salamat sa iyo, Yan Xiuming. Sage, umuwi na tayo. Ano ito? Sinabi ni Jian, maghanda ng kwarto para sa binibini. Lahat ay dapat ang pinakamahusay. Pamilyar ba ang lawang ito? Galing ito sa black market ng Sea City. Paano mo nalaman na ako ang gumuhit nito? Hindi ko alam, pero kilala ko ang dolphin sa painting na ito. Kaya, binili ko ito. Mukhang may koneksyon talaga tayo. May koneksyon nga tayo. Noong 5 years old pa lang tayo. Sa aquarium, nakaharap tayo sa dolphin. At nagkasundo tayo. 5 years old. Tayo. Sabi mo, ang dolphin ay may espesyal na alon. Na kahit saan, makikita ang magkasintahan. Naalala ko na. Naalala mo pa ba ang bracelet na ito? Sabi mo, kapag suot ko ito, paglaki natin. Pupuntahan mo ako para pakasalan ako. Ito. Nakalimutan ko. Okay lang, ngayon ako naman ang magpapakasal sa iyo. Payag ka ba? Payag ako. Pasensya na, ang tagal kong hinanap ka. Heto, yan, kumain ka pa. Kain ka ng tofu. Nga, sa pangangalaga ni Xiuming. Mas maganda na ang itsura ni Yan. Magkasama silang lumaki, mula noon gusto na ni Xiuming. Ang sumunod kay Yan, laging sinasabi na paglaki niya, sasagipin niya ito. Hanggang ngayon, gusto pa rin niyang sumunod at protektahan siya. O nga pala Yan, alam na ng mga pamilya sa kapital na nakita ka na. Gusto ka nilang makilala. Pinag-usapan namin ni Xiuming. Plano naming magkaroon ng malaking handaan para sa iyo. Ano sa tingin mo? Dad, kakabalik ko lang, masyadong malaki. Gusto ko ngayong malaman ng buong mundo na nakita na ang mahal kong anak. Yan, huwag kang mag-alala. Sa kapital, hindi kita pahihirapan. Kung ayaw mo at masyadong abala, kakanselahin natin. Huwag kanselahin. Kung handa na kayo, mommy at daddy. Sasali ako. Mabuti. Ipakita natin ang lahat ng mga paintings mo noon. Para makita ng mga pamilya sa kapital kung gaano kakagaling. At pati yung mga drawings niya noong bata pa, ilabas natin. Magkaroon tayo ng design exhibit. Dad, huwag kang makinig kay Yan Xiuming. Mga bata pa ako noon. Nagdoodo lang ako. At saka, isa akong ordinaryong tao, magkakaroon ako ng design exhibit. Sino ang manonood? Yan, sigurado ako. Ang mga paintings mo, siguradong magiging viral ito. Miss, may isang lalaki sa labas na nagsasabing siya ang iyong nobyo. Gusto ka raw nitong makita. Yun Xiao, ano ang tunay na pagkakakilanlan ng mga magulang ni Ali? Napakaganda ng kalagayan ng pamilya. Mukhang ito ang pinakamagandang subdivision ng mga bahay malapit sa Kyoto. Pinakamaganda sa lugar. Ali, sa wakas ay pinagbigyan mo rin akong makita. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo, hindi tayo magkakilala ngayon. Ali, ito ang cake na ginawa ko para sa iyo ng personal. Nag-research ako, paborito mo ang lasa ng strawberry. Strawberry cake ito. Hi Ali, alam ng nanay mo na noong bata ka pa. Paborito mo ang strawberry. Ali, subukan mo kaya. Kung gusto mo, sa susunod. Araw-araw kitang gagawa nito. Peyong Xiao, itigil mo na ang pagpapanggap. Hindi na ako ang dating Ali na kumakain ng tira-tira. Nang iba, ang pagmamahal na dumating ng huli ay mas mababa pa sa damo. Kaya itigil mo na ang iyong peking kabaitan at umalis ka sa mundo ko. Ali, kami at si Yong Xiao ay taos pusong humihingi ng tawad sa iyo. Bigyan mo naman kami ng isang pagkakataon. Bitawan mo. Hindi ko bibitawan. Bitawan mo. Mga tauhan, palayasin ninyo si Ginoong Pei at ang kanyang mga kasama. Ano ang ginagawa ninyo? Ali, nakalimutan mo na ba kung ano ang apelyido mo? Gusto mo pa bang bumalik sa pamilya at ang sa hinaharap? Nakapirma na ako ng dokumento para sa pagputol ng relasyon. Mula ngayon, ang apelyido ko ay Sheng. Hindi na Tang. Ikaw, Ali, Yun Xiao, bakit mo pa pinupulot iyan? Marumi na ang keke. Yun Xiao,
Inatake ka na naman ng sakit sa tiyan. Bilisan mo. Napakalupit naman ng puso nitong si Ali. Sinabi mong si Yun Xiao ay gumawa ng cake para sa kanya ng buong puso. Hindi lang siya nagpasalamat, diretso pa niyang itinapon. Kaya inatake na naman ang sakit sa tiyan ng bata. Hindi kasalanan ni Ali. Yun Xiao, ganyan-ganyan na lang ang trato niya sa iyo. Bakit mo pa siya pinagtatanggol? Ako ang may kasalanan kay Ali. Alam mo ba ang kahulugan ng pagpapanggap? Kaysa mag-aksayan ng oras sa pagaya sa iba. Mas mabuti pang bumili ka na lang ng bagong sapatos. Ang pagmamahal na dumating ng huli ay mas mababa pa sa damo, kaya itigil mo na ang iyong peking kabaitan. Umalis ka sa mundo ko. Ginoo, wala pong malubha sa kanya. Sakit lang sa tiyan. At sobrang emosyonal siya. Pahingahin lang ng konti. Mawawala din yan. Salamat, Doc. Eksperto ka sa sakit sa tiyan. Siguraduhin mong gagaling siya. Kami ang nagpahirap kay Ali kaya ganito na siya sa amin. Parang kaaway na niya kami. Balita, nakita na ng mayamang pamilya Sheng sa Kyoto. Ang nawawalang nilang anak. Magkakaroon ng pagtitipon sa Makalawa para ipakilala siya at ianunsyo ang kasal nila ni Yan Xiuming, ang prinsip ng Kyoto. Ano? Ang magulang ni Ali. Ay mayaman pala? Hindi ko inakala. Yung lalaking kasama ni Ali ay si Yan Xiuming pala, ang tagapagmana ng pamilya yan. Yan Xiuming. At ang pinakamalala, ikakasal na sila. Yun Xiao. Anak. Huwag kang mag-alala. Hindi pwede. Hindi ko papayagan si Ali na magpakasal sa iba. Hahanapin ko siya. Yun Xiao, hindi ka pa gumagaling. Yun Xiao, sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Mga kasama. Ngayon, muling nagkita-kita ang mag-asawa at ang kanilang anak. Yan, ito ang tiyo mo mula sa pamilya yan. Kumusta po, iyo? Mabuti. Yan, nasa bahay ka na. Si Xiuming, makakapag-asawa na ng matiwasay. Yan Xiuming, lagi mo bang iniinis ang tatay mo? Pagkatapos ng kasal, ikaw na ang bahala sa akin. Ang kulit mo. Sino sila? Kilala mo ba? Mga taong walang kinalaman sa atin. Huwag mo nang pansinin. Kung walang kinalaman, huwag na natin silang intindihin. Tikman mo ang kakanin. Paborito mo yan. Tikman mo. Sage, tikman mo. Mukhang hindi talaga tayo pinapatawad ni Ali. Kasalanan natin lahat. Sobrang nasaktan natin si Ali. Okay lang. Ngayong nakita na natin si Ali. Dapat ipakita natin ang ating pagsisisi. Kung walang kinalaman, huwag na natin silang intindihin. Tikman mo ang kakanin. Tama. Hindi pa tayo pinapatawad ni Ali. Kailangan nating magtiis. Maghihintay tayo dito hanggang patawarin niya tayo. Sek, Hanggang gabi na tayo rito. Dapat matapos na ang salusalo na ito. Bakit? Hindi pa lumalabas si Ali? lumalamig na ang panahon ngayon, hindi alam. Kung lalabas si Ali para makita tayo. Ay, Yun Xiao, gumising ka. Yun Xiao, gumising ka. Yun Xiao, gumising ka. Yun Xiao. Ay, salamat. Ito ay gamot sa tiyan. Tubig, tubig. Gising na, Yun Xiao. Salamat. Bakit ikaw? Hinahanap ko si Ali. Nasaan si Ali? Dalhin mo siya palayo. Yan na yan. Anong gagawin mo? Bitawan. Ako ang inaampon ni Tangli. Ganyan ka ba sa akin? Anong karapatan mo pa ipadakip ako? Kayo, ngayon kinokontrol ninyo kami. Alam ba ni Ali? Pinapayuhan ko kayong bitawan kami kung hindi. Ako ang nag-utos na dalhin kayo rito. Ali, Alam ko, mula pagkabata, ikaw ang pinakamabait. Pinapasok mo kami, ibig sabihin,
nagmamalasakit ka pa rin sa amin, di ba? Ali, kanina, ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot sa tiyan, di ba? Pinatawad mo na ako, di ba? Ayoko lang na mamatay ka sa salo-salo ng pagkilala sa akin. At makagambala sa kapayapaan ng aking buong pamilya. Ali, noon ako, nagkamali ng marami, hindi mo ako pinatawad. Maintindihan ko, pero hindi ka naman pwedeng makipag-engage sa ibang lalaki, Ali. Ngayon, dito ako titigil hanggat pinatawad mo na ako, saka ako alis. Peyon Xiao, ito ba ay pagpapakasentimental mo? Bilang isang presidente ng isang kumpanya, iniwan mo ang maraming empleyado, dito ka humihingi ng tawad. Pero hindi ito pagpapakasentimental. Ali, kahit saan pumunta, mayaman man o hindi, ikaw lang ang sapat na para sa akin. Ali, kung ayaw mong sumama sa amin pauwi. Ako, ang tatay mo, at ang lola, kaming buong pamilya ay lilipat dito. Para kaming buong pamilya ay magkakasama. Ali, kung papayag ka, maaari na kaming lumipat dito ngayon. Paano naman si Tang Xiaoyu? Hindi ba siya ang paborito ninyo? Paano siya? Palayasin mo siya. Huwag mo siyang pansinin. Ang Xiaoyu, pinutol na niya ang relasyon namin bilang mag-ama. Ipinadala pa namin siya sa probinsya. Eli, samahan ka namin mula ngayon, ingatan ka namin. Wala nang mananakit sa'yo. LA. Ang pinakamahalaga sa akin ngayon ay humingi ng tawad sa'yo. Ayoko ng kahit ano. Gusto ko lang patawarin mo ako, Tangli. Umuwi ka na sa amin. Paumanhin. May kasintahan na ako. Tapos na ang lahat ng dapat sabihin. Umalis na tayo. Yan Xiuming, pasensya na kanina. Galit ako. Lambingin mo ako. Ahem. Ano po ang kailangan ninyo, Ginoong Yi? Gusto makipagkita ni Peyon Xiao kay Binibini. Palayasin mo siya. Opo. Galit ka dahil kay Peyon Xiao. Ikaw si Shengjian, hindi si Tangli, bakit kanya hinahabol? Naiinis ako sa itsura niya. Huwag ka nang magalit. Halik ka ng halik dito, mawawala galit mo. Ang landi mo. Pupunta muna ako sa city. Sage. Yan Xiuming. Bumalik ka rito, tol. Tumulong ka sa tito mo sa inuman. Mauna ka na. Tangli, dahil sa'yo napadala ako sa probinsya. Ngayon, nakatakas na ako. Babayaran mo ito. Tangli, Tang Xiaoyu. Hindi ba't napadala ka sa probinsya? Bakit ka nandito? pinaghirapan kong makatakas para hanapin ka. Tangli, hindi ko hahayaang agawin mo ang lahat ng akin. Mamatay ka. Ang tagal nating hindi nakita. Uminom ka pa. Heto, inumin mo. Xiuming, hindi pa ba bumabalik si Yan? Tatawag muna ako. Sek. Kamusta? Ang tinatawagan mong numero ay pansamantalang hindi maabot. Pakihintay lang. Kamusta? Ang tinatawagan mong numero ay pansamantalang hindi maabot. Ano na? Ita, tito, mukhang may nangyari kay Yan. Ano, may nangyari? Sa pagkakataong ito, ako ang nanalo, Yan. Yan ko, bilisan ninyo, sagipin siya. Xiuming. Hoy. Lahat. Lakad, hanapin agad kung nasaan ang Binibini, bilis. Tito, tita, huwag muna kayong magpanik, pupunta na ako. Sek.
Ali, si Xiaoyu ang nagdukot kay Ali. Mukhang noong tumakas si Xiaoyu mula sa probinsya, ay may galit na siya kay Ali, yun Xiao, isip ka ng paan. Hoy! Ipag-utos, hanapin si Ali ng buong lakas. Tang Xiaoyu. Ang batas ay parang lambat, malaki ang butas pero hindi nakakalusot, pagpatay ay krimen. Wala akong pakialam. Tangli, nang umalis ka, nawalan ako ng lahat. Ngayon, naging mayamang anak ka na. Samantalang ako, itinaboy sa liblib na probinsya. Naging isang probinsyana, bakit ganun? Sabi mo, kinuha ko ang lahat mo, eto, ibibigay ko sa'yo. Gusto mo ba? Itong mga taon na ampun ako, ginawang blood bag. Lahat kayo, inaapi ako, sino ang nagmalasakit sa akin? Sino ang nag-alala sa akin? Tang Xiaoyu, hindi ko kinuha ang lahat ng ito. Ikaw ang nawalan nito. Tumahimik ka. Dapat nga magpasalamat ka. Na nakapasok ka sa aming pamilya Tang, naging blood bag ko. Dapat nga magpasalamat ako sa inyong lahat, pamilya Tang. Magpasalamat kay Peyon Xiao. Sa kanyang pagwawalang bahala, pagiging makasarili at malamig. Ang nagturo sa akin kung ano ang kalupitan, magpasalamat kay Tang Zenshan. Sa kanyang pagtatangi, nagturo sa akin na maging matiisin sa lahat. Magpasalamat kay Malanfang, siya ang nagsabi sa akin. Na hindi lahat ng pagmamahal ng ina sa mundo ay mainit at tunay. Maaari rin itong maging peke at walang puso. At ikaw, Tang Xiaoyu. Ang panganay na anak ng pamilya Tang, mapang-api, palaban at makasarili. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang kamangmangan at kung ano ang pagpuputol sa ugat. Babay. Mamatay ka na. Tumigil ka. Nanay, tatay, yan Xiuming, huwag kayong lumapit. Napaligiran na ang gusaling ito ngayon. Pakawalan mo siya. At nakakawalan kita. Ang aking yan. Anak, huwag kang magpadalos-dalos. Pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag mong saktan ang aking anak na babae. Nga, anak, pera ba ang gusto mo? Kahit magkano ang ibigay mo sa iyo, basta pakawalan mo lang ang anak ko. Tangli, bakit? Umalis ka na sa pamilya Tang. Pero may mga taong nagmamahal pa rin sa iyo ng ganito. Tang Xiaoyu. Dapat ay nanatili ka na lang sa probinsya. Pero lumabas ka pa para saktan si Tangli. Pakawalan mo siya agad. Xiaoyu, huwag ka nang magulo. Makinig ka, pakawalan mo na siya. Ako naman ang tunay ninyong anak. Pakinggan ninyo ang mga sinasabi ninyo. Tang Xiaoyu, Kuya Yun Xiao. Nagmamalasakit ka pa rin sa akin, di ba? Nahanap ko na si Tangli ng napakahirap. Gagawin ko ang kahit ano para sa'yo. Basta pakawalan mo lang si Tangli. Si Tangli ang kumuha ng lahat sa akin. Ngayon, lahat kayo ay siya lang ang inaalala. Ako'y puro panihisi at pang-insulto lang ang natatanggap. Noon naman, hindi ninyo ako ginaganito. Dahil noon, hindi pa namin alam ang totoong ikaw. Sek, hindi na ako magpapanggap. Kung gusto ninyo, kumuha kayo ng punyal. At saksakin ang inyong mga puso para masaya ako. Pakakawalan ko siya. Huwag ninyong pakinggan. Ang ganda. Tangli, tingnan mong mabuti. Sino talaga ang lalaking handang magpakamatay para sa iyo? Tang Xiaoyu. Sana'y panindigan mo ang iyong salita. Peyon Xiao. Handa ka rin bang magpakamatay para kay Tangli? Nakikiusap kami. Luluhod kami sa iyo. Huwag mong saktan ang aking anak. Xiaoyu, kami rin ay luluhod sa iyo. Basta pakawalan mo lang si Tangli. Ako na lang ang saktan mo, nanay, tatay. Noon, mahalaga sa inyo ang dangal. Ngayon, para lang kay Tangli. Handang ibaba ang inyong dangal at lumuhod. Tang Xiaoyu. Pakawalan mo si Tangli kahit mamatay ako. Xiaoyu. Dati, ikaw ang pinakamalaking ipinagmamalaki ni nanay. Pero sa totoo lang, napakaselos at mapalin lang mo. Naninigarilyo ka pa, nagpatattoo pa. Kung noong una pa lang. Naging tapat ka sa amin. Kung naging mas mapagparaya ka kay Tangli, hindi sana. Nagkaganito ang pamilya natin. Tang Xiaoyu, gumising ka na. Huwag mo nang ulitin ang pagkakamali mo. Tang Xiaoyu. Dati, lagi kang nagpapasikat sa amin. Para itago ang tunay mong pagkatao. Tumigil ka na. May panahon pa para magbago. Kuya Yun Xiao, ibig mong sabihin, mahalaga pa rin ako sa'yo, di ba? Ihulog mo muna ang kutsilyo, huwag mong saktan si Tangli. Mga sinungaling. Kayong lahat ay mga sinungaling. Yan. Tang Xiaoyu. Huwag ka nang magmatigas. Pakawalan mo si Tangli.
ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nagkaganito ang lahat. Ikaw ang nagtulak sa akin. Ngayon, wala sa inyo ang makakatakas. Xiao Yu, ano ang ibig mong sabihin? Wala kaming dapat umalis. May bomba. Sage, bilisan nyo. Nanay, GNG, Sheng, malubha ang mga magulang ng iyong nobyo. Kailangan silang operahan. Maghintay kayo sa labas. nanay. Kakikilala ko lang sa inyo, huwag niyo akong iiwan. Yan, Xiuming. Sinabi mong sasamahan mo ako. Sinabi mong habang buhay. Ikaw ang kasama ko. Ali, nasugatan ka. Sumunod ka, magpagamot ka. Ayoko. Dito ako, bantayan ko sila. Ali, kung hindi magagamot ang sugat mo, lalalayan. Kapag nagising si Yan Xiuming, masasaktan siya sa'yo. Sumunod ka, magpagamot muna tayo. Nga. Hindi ko dapat sila pinag-aalala. GNG, Sheng, kailangan ng dugo ang iyong pamilya. Kunin ang dugo ko. Type A ka ba? Hindi. Type ako, kunin ang dugo ko. Ako rin. Sige, sumama kayo sa akin. Marami naman ang kunin. 400 cc lang, hindi na pwedeng dagdagan. Naku, anak ko, kumusta ka na? Pinag-alala mo ang nanay mo. Kumusta na ang pakiramdam ni Xiaoyu? Mas mabuti na ako. Mabuti naman. Uminom ka ng tinulang manok para bumalik ang lakas. Kuya Yun Chiao, wala talaga akong gana. Nagbigay ka ng maraming dugo sa akin, kaya ikaw na lang ang uminom. Sige, kung ayaw mo, huwag na. Kaya pala noon, laging mahina si Tangli. Lagi niyang gustong tumakas sa akin. Ngayon, ako naman ang ginawang bloodbath. Ibig sabihin, napakalalim ng sugat na iniwan ko sa kanya. Doktor, kumusta na ang aking pamilya? Matagumpay ang operasyon. Nasa regular ward na siya. Kapag nakapagpahinga na ng ilang araw, magiging maayos na siya. Ali, Salamat sa inyo. mukhang hindi pa rin ako pinapatawad ni Ali. Marami kaming pagkukulang sa kanya. Salamat sa tulong ni Chiu. Ito ang tinatawag na, kapag hindi namatay, may magandang kapalit. Paano pa ba namin mapapatawad ni Ali? Wala kaming karapatang tumayo rito. Sarili namin ang may kasalanan. May mahahalagang bagay pa tayong kailangang gawin. Heto, tingnan ninyo. Malinaw na ito ay kidnapping, pero patuloy pa rin nilang pinoprotektahan si Tang Xiaoyu. Sobrang extreme ng ugali ng batang iyon. Kung patuloy lang silang magpapadala, makakagawa iyon ng malaking pagkakamali. Magsisisi rin sila balang araw. Hindi na mahalaga iyon. Basta nandito lang ang aking pamilya. Wala na akong hihilingin pa.
Yun Xiao, nasunog ang kamay mo. Paano nangyari iyan? Patingin nga kay Lola. Yun Xiao, kahit na nakatira ka mag-isa sa hotel. Pwede ka namang magpatawag ng chef. Bakit ka pa nagluto? Nitong mga nakaraang araw, si Ali ang nagbantay sa ospital araw-gabi. Gusto ko siyang bigyan ng pagkain para maibsan ang pagod niya. Kaya kailangan kong magluto ng personal. Pero isipin mo, Yun Xiao. Sanay kang mamuhay ng mangya mula pagkabata. Laging mayroon kang lahat. Hindi ka pa kailanman nagluto, at ngayon, dahil kay Ali, ikaw mismo ang nagluto. Nasunog ka pa, sulit ba yon? Pero ngayon, alam na ng lahat sa buong Kyoto na si Ali ay kasintahan na ng Crown Prince of Kyoto. Nian Chuming, hindi ka na niya makikita. O baka naman, hindi ka na niya mahal. Tita, kahit hindi ako patawarin ni Ali, kailangan ko ring bumawi sa kanya. Lola, paano kayo nakarating sa Kyoto mula sa Sei City? Nasaktan ko rin si Ali, sa bahay ako, hindi rin makatulog ng maayos. Gusto ko ring humingi ng tawad kay Ali. Sabay tayong magdala ng pagkain sa kanya. Pero yun Xiao, nasugatan ang kamay mo. Hindi ito katumbas ng sakit na naranasan ni Ali. Pupunta rin ako, baka sa pagkakataong ito. Patawarin na tayo ni Ali. Tama. Ara na. Ospital. Ay, nakahiga ng mahigit 2 linggo. Sa wakas makakalabas na ako ng ospital. Salamat sa pag-alaga niyan yan. Kaya tayo mabilis gumaling. Pa, dahan-dahan lang, sabi ng doktor, kailangan magpahinga. Ano nangyari? Itong mga araw, puro kay Tito at Tita ang inaalala mo. Hindi mo ako inaalala. Nagagalit ako. Yan, mauuna na kami ng papa mo. Magkasama na lang kayo ni Chuming mamaya. Si Jay. Yan si Uming, akala mo mas bata ka sa akin. Kung bata o hindi, alam mo naman yun. Anong sinasabi mo? Edad ang tinutukoy ko. 2 taon kang mas matanda sa akin, pero parang bata ka lang. Dahil gusto kong makasama ka, magpakailanman. Ali, Gusto mo ba siyang makita? Wala akong sasabihin sa kanya. Tara na. Ali, nagluto ako ng wonton para sa'yo, tikman mo. Kuya, may sakit ang tiyan mo. Nagluto ako ng wonton para sa iyo. Tikman mo. Tangli, itong wonton. Ako ang handa nito para kay Kuya Yun Xiao. Paano mo? Maangkin ang gawa ng iba. Hindi mo na respeto. Ang pinaghirapan ng iba. Kuya, ako. Alam mo ba ang ibig sabihin ng Dong Xiaoyi? Kaysa gayahin ng iba, magpalit ka na lang ng sapatos. Ikaw mismo ang nagluto. Unang beses kong magluto, baka hindi maganda ang itsura. Kung ayaw mo, Nakakasuka. uwi ako magluluto ulit para sa'yo. Huwag na. Ikaw ang nakakasuka. Piyan Xiao. Ang ginagawa mo, mas lalo kang nagmumukhang hamak. Alam mo ba? Ali, nasugatan ang kamay ni Yun Xiao sa pagluluto para sa iyo. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataong bumawi, okay? Bumawi. Kaya lang nasaktan ni Piyan Xiao ang kanyang daliri. Ay tinatawag ng pagbabayad? Ang mga paghihirap na dinanas ko. Sa mga nakaraang taon, paano ninyo babayaran? Ako. Wala kang masabi dahil wala ka talagang masabi. Ang pagmamahal at pagsisikap ko para sa kanya. Walang sino mang may karapatang magduda, kahit siya mismo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kahit tawagan mo lang ako para magalit, okay lang. Natatakot akong tawagan ka, baka sabihin mong ikaw na ang bahala. Natatakot akong tawagan ka, baka sabihin mo. Ikaw, bilang pangalawang anak ng pamilya Tang, walang ginawa kundi makagsaya ng oras. Hindi man lang mag-ayos. Pasensya na. Pero hindi mo na kailangang mag-alala dahil wala na akong pakialam. Kaya hindi mo na kailangang pahirapan ang sarili mo. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Wala nang saysay. Ako ang nagkamali noon, napakatanga ko. Ako ang nagpabaya sa pagmamahal na natanggap ko, Ali. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay lang? Piyon Xiao. Hindi ako tulad mo na madaling magbago ng pakiramdam. Na madaling umibig at madaling maglaho ang pag-ibig. Madali para sa'yo ang sabihing mahal mo ako. Pero ako, matagal bago makalimot. Ang pag-ibig mo ay parang magandang paputok. Maganda sa una, pero pagkatapos, mabilis lang mawala ang init. Kahit gaano kaganda, kahit gaano kasaya. Hindi iyon para sa akin. Wala nang pagiging malamig, pangako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Piyon Xiao. Maraming tao sa mundo. Ibigin mo na lang ang iba. Pero isa lang ang tangli sa mundo. Ikaw lang ang gusto ko. Huwag mo akong pilitin.
Hindi na kita pipilitin. Susunod na ako sa lahat ng gusto mo, okay? CJ, umalis ka na. Huwag na tayong magkita kailanman. Ali, apo kong mahal. Huwag kang umalis, okay lang? Ako si Tang Li. Hindi ako ang apo mo. Tang Xiaoyu. Ali, alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo ako, okay? Inay. Lola. Yan. Ayaw pa rin nilang umalis. Noong nagkasakit si Lola Tang, nasa ospital siya. Wala siyang malay. Ang mga Tang at si Pei Yun Xiao. Isang araw at gabi na sa labas. Gusto ka nilang makita, habang wala siyang malay. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo. Baka pag nakita ka niya, gumising siya. Ayoko nang makihalubilo sa mga tang. Ali. Nakikiusap ako, anak. Puntahan mo na ang lola mo. Anak, kahit hindi siya mabait sa'yo. Pakisuro, isipin mo na matanda na siya. Huwag mo na siyang patulan. Bisitahin mo siya sa ospital. Baka gumising pa siya. Huwag kang mag-alala, yan. Kung ayaw mo, paalisin ko na sila. Sige na. Dating lola ko pa rin naman siya. Pupuntahan ko na. Pupunta ako sa ospital. Pero ayaw ko na makita kayo muli. CJ, kung ayaw mo kaming makita, aalis kami. Salamat, Ali. Gawin mo na. Hello, miss. Saan po ang botika? Botika. Apos na si Miss Tang. Heto ang bayad mo. Umalis ka na. Tang Li, hindi mo inaasahang makatakas ulit ako. Mula sa reformatory school. Ngayon, sisiran kita. Ali, ang apo ko. Nandito ka na. Nagkamali ka, Lola. Ako ang tunay mong apo. Tang Xiaoyu. Xiaoyu, nakatakas ka sa reformatory. SAA. Lola, dumating ako para bisitahin ka. Ay, may pumatay. Lola. Siya yon. Nakita ko talaga. Siya ang sumakal sa matanda. Ikaw ay inaaresto sa pagtatangkang pagpatay. Hintayin ang investigasyon. Pagpatay. Ali, ano ba ang nangyari? Nakita ko talagang siya ang sumakal sa matanda. Nasa emergency room siya ngayon. Ali, bakit mo ginawa yon? Hindi ako. Sinabi ko nang hindi ako. Tito, Kahit may kasalanan kami sa'yo, pero sa mga nakaraang taon, nagmakaawa kami sa'yo ng paulit-ulit. Huwag kang mapakalabis. Ali, lola mo yan. Paano mo nagawa yon? Kayong humiling na pumunta ako sa ospital. Kailangan ko bang gawin yon? Kung may mangyari man sa lola mo, naniniwala ka ba na isasakdal ka namin sa pagpatay? Tito, tita, sabi ng pulis, si Ali ay pinaghihinalaan lang. Dinala lang para tanungin, hindi sinabing siya ang tunay na salarin. Hindi ko itinulak si Tang Xiaoyu sa tubig. Kung hindi ikaw, siya ba ang tumalon? Tama. Kawalang galang. Sa harap ng mga ninuno ng pamilya Tang, nagsisinungaling ka pa. Mag-sorry ka na. Ikaw ang dahilan kung bakit nasa liin si Xiaoyu hanggang ngayon hindi pa nagigising. Ako tong nakalimot na sa sakit. Nagtiwala pa ako sa inyo, nakakatawa talaga. Sir, sumasama ako sa inyo para sa investigasyon. Ali, Ma, Tito, tita, pakidamayan nyo. Anong iniyakan nyo? Hindi namatay ang pasyente. ano? Buhay pa pala si Lola? Ha? Ano? Kakalabas ko lang ng pasyente. Iyakan na agad kayo. Wala man lang pagkakataong magpaliwanag. Salamat sa Diyos. Buhay si Lola. Masyado lang kaming nagpa-emosyon kanina. Nagkamali kami kay Tang Li. Hindi hahanapin ko siya. Mga kapatid, Bagamat na save si Lola Tang,
ang paghihinala sa pagpatay kay Tangli ay nananatili. Isasagdal namin siya ayon sa batas. Sir, ampon lang namin yan. Nagtampo lang sa amin. Kaya gusto kaming paghigantihan. Kung siya nga ang salarin, sabihin mo sa kanya. Hindi namin siya sinisisi. Sana mag-isip-isip siya roon. Tama ba, Yun Xiao? Hindi pwede. Kung malaman nilang ako ang may kasalanan kay Lola, napanloloko lang ito lahat, papatayin nila tayo. Kailangan kong tumakas agad. Nasaan ang anak ko? Saan ninyo itinago ang anak ko? Si Tangli ay pinaghihinalaang pumatay sa lola niya. Ngayon, dinala na para imbestigahan. Kalokohan. Paano papatay ang anak ko? Siguradong pinag-initan niyo siya. Yun Xiao, kung hindi siya pinaniniwalaan ng iba, okay lang. Pero ikaw, tiningnan mo lang siyang hinahatid? Hindi mo ba ipinagmamalaki na mahal mo siya? Ha? Ang usapin namin ni Tangli. Wala kang karapatang makialam. Ikaw ngayon, ginoong yan. Nakuha namin ang CCTV ng ospital. Pakitingnan. Tangli, hindi mo inaasahan ako. Nakalaya ulit mula sa correctional school. Ngayon, guguluhin ko ang buhay mo. Ano? Si Xiaoyu pala ang may kagagawan? Baka naman, mali na naman ang hinala natin kay Chaoli. Baka napagbintangan natin siya ng walang dahilan. Hoy, Ginoo, si Binibining Xiaoyu. Nakalabas na sa correctional school. At nagreklamo siya sa pulis laban kay Binibining Tangli. Tang Xiaoyu, dapat noon pa. Ipinakulong na natin siya. Hindi sana tayo. Nahulog sa bitag niya. Ngayon, pumunta tayo sa presinto para patunayan ang katotohanan para kay Chaoli. Tara na. Mga gago, hindi kayo karapat-dapat makita siya. Ang pamilya ninyong Tang, talagang walang hiya, paulit-ulit. Sinasaktan ng anak ko. Lahat ng paghihirap na dinanas ng anak ko sa pamilya ninyo. Babayaan ko. Hintayin ninyo, pamilyang Tang. Maghanda ng sasakyan, sunduin ang binibini. Opo. G, Bakit kayo nandito? sinusundo kita pauwi. Sinusundo ako. Sinasabi nila na may attempt na pagpatay ako. At isasakdal ako. Paano ko gagawa ng masama ang isang pasyente? Alam ko, buhay pa si Lola Tang. Yan, huwag kang matakot. Nahuli na ng tatay mo ang tunay na salarin. Si Tang Qiaoyue ang nagapusa sa iyo. Sa paglilitaw bukas, pwede mong isumbong siya. Pupunta ka ba? Samahan kita. Ang lahat ng usapin ko kay Tang Xiaoyu. Oras na para matapos. 3, pagpapasya ng korte. Tumayo ang lahat. Unawan mo. Ano to? Bitawan ninyo ako. Ang nasasakdal na si Tang Qiaoyue. Nagkasala ng pagpatay, parusahan ng habang buhay na pagkabilanggo. Nanay, alam ko na ang pagkakamali ko. Anak ninyo ako. Kaya ba ninyong tingnan akong makulong? Kuya Yun Xiao, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong magbago. Ayoko talagang makulong. Mag-isip-isip ka na lang. Dalhin na. Nanay, tatay, Kuya Yun Xiao, alam ko na ang pagkakamali ko. Yan Xiuming, tapos na ang lahat, alis na tayo. Ali, natanggap na ni Tang Xiaoyu. Ang parusa niya, nakakulong na siya. Hindi mo pa ba ako mapapatawad? Ali, alam ko na ang pagkakamali ko. Pasensya na. Hindi kita pinipilit na patawarin ako, pero naghanda kami ng bagong kwarto para sa'yo, sa aparador. Nandoon ang paborito mong damit, kung namimiss mo ang bahay. Pwedeng bumisita ka paminsan-minsan para makita ko. Nga, Ali, alam na namin ang hirap na dinanas mo. Sa mga nakaraang taon, pero sabay pa rin tayong namuhay ng 18 taon. Kahit ano pa ang sabihin. Hindi dapat masira ang relasyon natin. Wala na akong kinalaman sa inyong pamilya, Tang. Meron na akong bagong pamilya, huwag na kayong mang-abala. Dahil sa pag-aruga ninyo kay Yan. Hindi ko kayo gagawan ng masama, pero ang pamilya ninyong Tang, hanggang dito na lang. Ali, alam ko na ang pagkakamali ko, pakiusap. Mula nang umuwi si Yun Xiao mula sa korte, palagi na lang siyang nasa bar. Yun Xiao, may sakit ka pa sa tiyan. Kung sasaktan mo pa ang katawan mo sa pag-inom, paano mo hihingin ang tawad ni Ali? May painting exhibition si Ali, magandang pagkakataon. Ito para makita siya. Tama. Hindi pa ako napapatawad ni Ali. Kailangan kong puntahan siya.
Wow, si Yan Chuming ba yan, ang heir ng pamilyang yan? Yung magandang babae sa tabi niya, yung hinanap-hanap niyang nobya, di ba? Itong personal na painting exhibition, si Yan Xiuming, ang naghanda para sa kanyang nobya. Ang galing, nag-iskila na rin si Ali, nga. Ang ganda kasi ni Ali, at ang galing niyang magpinta, dati. Bakit hindi natin napansin ang galing niya? Nga, alam kong marunong siyang magpinta. Pero hindi ko inakalang ganito kagaling. Mga kababayan, sa exhibition ngayon, lahat ng ipinapakitang paintings. Kung gusto ninyo, pwedeng bilhin. Parang ordinaryo lang naman ang mga paintings, para lang. Pasayahin ni Yan Chuming ang nobya niya. Ipapaliwanag ko sa inyo, ang pagbili ay hindi ang punto ay. Ang nais ko lamang ay bigyan kayo ng ibang karanasan. Kung bibilhin natin ang mga painting ni Ali, sigurado naman na bababa na ang galit niya. Di ba? Dati ay hindi namin pinayagan siyang magpinta, hindi namin siya naintindihan. Ngayon kailangan na natin siyang suportahan. Kailangan nating suportahan si Ali. Bibili ako ng lahat ng kanyang mga gawa. Kami rin ay pumapayag na bumili. Ali, Ginoong Pei, nagkakamali ka ba ng pagkakakilala? Siya ang aking kasintahang si Sheng Yan. ang iyong kasintahan. Pumayag ba ako? Piyon Xiao. Ngayon ang kanyang personal na eksibisyon ng sining. Huwag mo akong pilitin na saktan ka dito ha. Tama na Peyon Xiao. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo. Mayroon na akong bagong pamilya, bagong kasintahan ngayon. Huwag mo na akong guluhin pa. Ali, gusto ko sanang kalimutan ka, pero napagtanto kong hindi ko kaya. Dati sinabi mong hindi ko naintindihan ang iyong mga painting, tama ba? Naiintindihan ko na ngayon ang lahat. Ang mga gawang ito ay naglalarawan ng iyong mga nais at inaasam. Ito ang iyong mga pangarap para sa kinabukasan. Tama ba? Nakakalungkot lang. Mayroon ng taong nakakaintindi sa akin ngayon. Ali, galit ka lang sa akin, di ba? Galit ka dahil pinabayaan lang kita. Galit ka dahil hindi ko inalagaan ang iyong nararamdaman, babaguhin ko ang lahat ng iyon. Patawarin mo na ako, pwede ba? Nakiusap ako sa'yo. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Nga, Ali. Nitong mga araw na wala ka, hindi lang si Yun Xiao ang nalugmok. Kami rin. Ang buhay na wala ka ay walang lasa para kay inay. Pwede ba huwag kang umalis kay inay? Bumalik ka na sa tabi ko. Pwede ba? Nga Ali, dati ay nagkamali ang tatay. Naging makitid ang utak ko palagi, at laging pinagdududahan ka. Ngayon, bigyan mo ang tatay ng pagkakataon na magbago. Pwede ba? Ali, kung galit ka sa akin, pwede mo akong pagalitan. Pero pwede bang bigyan mo ka ako ng isa pang pagkakataon? Sandali, ano na ang nangyayari? Hindi ba siya ang anak na babae ng pamilya Sheng? Bakit may koneksyon din siya sa pamilya Tang sa CCT at sa pamilya Pei? Narinig ko, noong bata pa si MS Sheng, nawala siya at inampon ng pamilya Tang. Inawag siyang Tang Li, at ang tagapagmana ng pamilya Pei, si Pei Yun Xiao, ay kanyang kababatang kasintahan. Ngunit, ang pamilya Tang at si Pei Yun Xiao ay nabighani, at nagkasala sila sa kanya. Ngayon, nahanap na niya ang kanyang tunay na mga magulang, at ang kanyang nobyo, kaya't nagmamakaawa silang lahat para sa kapatawaran. Hindi ko alam kung patatawarin sila ni MS Sheng. Peyon Xiao, tapos ka na ba sa pag-amin ng iyong mga pagkakamali? LA, pinatawad mo na ako. Patawarin? Yamang nandito na ang lahat. Hayaan mong linawin ko ang lahat. Hindi kita pinatatawad. LA, Ilang bises na kitang sinabihan, huwag mo siyang hawakan. Peyon Xiao, naaalala mo pa ba ang sinabi mo sa akin? Sinabi mong kay Tang Xiaoyu. At sa mga pagdiriwang ay pakitang tao lamang. Hiniling mong maunawaan kita. Tang Li. Naghandog ako ng kwarto para sa iyo sa itaas. Doon ka na lang magpinta, sige. Lahat yun ay panuloko lang ni Tang Xiaoyu sa akin. Kasi ako, Peyon Xiao, ikaw ay isang malayang nag-iisiping matanda. Ang mahinang pag-arte niya, hindi mo ba nakikita? Pero okay lang, alam ko naman. Wala talaga ako sa puso mo. wala akong ganun. Ikaw lang ang nasa mundo ko, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Peyon Xiao, wala na akong nararamdaman para sa iyo. Umalis ka sa buhay ko. Tayo na. Sandali. Hindi ako naniniwalang bigla na lang mawawala ang damdamin ng isang tao. May nararamdaman ka pa rin para sa akin, di ba? Peyon Xiao, tapos na tayo. Huwag mo na akong guluhin. LA. Ako naman ang pinakamahal mo noon.
Paano ka basta-basta? Nakahanap ng iba bilang nobyo. Siya ba? Siya ba ang pumilit sa'yo? Peyon Xiao, tama na yan. Mahal na mahal kita noon. Basta't magising ako, ikaw lang ang iniisip ko. Eh ikaw, ginawa mo akong bangko ng dugo. Anong karapatan mo para magtanong sa akin? Umalis na tayo. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Peyon Xiao. Tapos na tayo. Huwag mo na akong guluhin. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ali, Huling bises na kitang sasabihan. Umalis ka. ano ba nang meron siya na wala ako? Mas mabuti siya sa lahat ng bagay. Kapag kasama ko siya, maaari akong maging ako. Mabuhay para sa sarili ko. Ali. Yun Xiao, habulin mo siya. Huwag mong hayaang umalis si Ali kasama ng ibang lalaki. Tita, huwag na nating pilitin si Ali. Natatakot akong magsawa siya sa akin. Ay naku. Yun Xiao, ano nang gagawin mo ngayon? Hayaan mo na. Ayaw ko na siyang istorbohin. Halika. Akpan mo. Alam ng tito-tita ang tungkol sa exhibit ngayon. Kaya pinapunta nila ako para samahan ka. Yan Xiumin, galit ka ba? Ang tagal mong inihanda ang exhibit tapos nasira lang. Hindi naman ako galit. Curious lang ako. Paano mo nalaman na ganito kagaling ako? Nadala lang ng usapan. Dahil sa gulo ni Peyon Xiao kanina. Alam na ng lahat na ikaw ang boss ko. Ako ang kabit mo. Mas eksakto, kabit. MS Sheng. Kaya mo ba akong buhayin bilang kabit mo? Ang mahal mo ba? Subukan natin. Binigyan kita ng pagkakataong tumakbo. Bakit mo kailangang pumasok? Yan Xiumin. Shengyan. Ikaw na ang bahala kung lasing ka o hindi. Alam mo sa sarili mo. Gising ka na? Ano, kahapon gabi pinatulog mo ako. Gusto mo ngayong magtanggol? Ako. Wala akong ginawa, pakawalan mo muna ako. Sige, hindi na kita bibiruin, magluluto na ako para sa'yo. Pagkatapos mong mag-ayos, bumaba ka, ha? Paano ko napapatulog si Yan Xiumin? Ay, nasaan ang mga damit ko? Aray, emergency lang sa buhay. Nanay, Banso. Bakit kayo nandito? Ikaw pa ang magtatanong, nakita mo na si Sheng Yan. Hindi mo pa dinala para makita namin kung ano na itsura niya ngayon. Nga, kuya, matababaw payat ang manugang. Maganda ba siya kaysa sa akin? Bilisan mo, magpadala ka ng litreto. Hindi ko inakala, ang mga kabataan ngayon, ang laro niyo pala. Iya, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi na kailangan ng paliwanag. Nanay, ano ba itong ginagawa mo? Anak ko, ngayon lang nagkaroon ng pag-ibig itong batong ito. Ano ang dapat kong gawin para may panatili kita? Ako, Nanay, tinatanggap ko ang iyong pagmamahal para sa kanya. Bigla kayong dumating ngayon. Natakot siya, isasama ko muna siya sa itaas. Sek, Binibini Sheng, nakinabang ka sa akin ngayon. Sinagi pa kita sa harap ng nanay ko. Paano mo babayaran ito? magbabayad ako sa iyo. Paano mo ako babayaran? Bibilhan kita ng bagong damit. Sasabayan ko pa ng pagkain. Binibini Sheng. Sa tingin mo ba, kulang ako sa pera?
Nakita mo na, minamadali ako ng pamilya ko mag-asawa, kung sakaling. Makita ito ng mga ipinakilala sa akin. Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin? Magpakasal. Akala ko, hindi na ako magpapakasal ulit sa buhay na ito, ngunit hindi ko inakala. Nabigla akong nagpakasal kay Aunt Xiuming. Kahit na peking kasal. Sumasang-ayon ako sa iyo. Bakit mo hinila ang marriage certificate ko? Nagpakasal na. Ano? Akala mo hindi ko kayang gawin ito? Akala ko isa kang taong napakaseryoso. Sasabihin ko sa iyo, hindi lang ako magpo-post sa social media. Ipapahayag ko pa sa buong mundo ang pag-ibig ko, at hihingin ang kamay mo. Bibigyan kita ng kasal na para lang sa iyo. Tito, Tia, upong-upo na lang, upong-upo. Tito, Tita, kasal na kami niyan yan, at naghahanda na kami para sa kasal. Mabuti. Maamin ang hirap na dinanas si Yanyan ko. Sa wakas, may magmamahal na sa kanya. Pero, hindi ko palalampasin ang mga nanakit sa kanya. Lahat ng ginawa nila kay Yanyan, babayaran ko ng double. Ito, ano po ang plano ninyo? Ganito kasi. Yun Xiao, magandang balita. Pinalaya na tayo ng mga tunay na magulang ni Ali. Sabi nila, birthday ni Ali sa makalawa. At inaanyayahan tayo. Tingnan mo, nandoon ang mga magulang ni Ali. Tutulong sila para makabati tayo. Tiyak na papatawarin tayo ni Ali. Totoo ba, Hai? Si Madam Sheng mismo ang tumawag. Hindi siya magsisinungaling. Mag-ayos ka na. Dumaan tayo para mamili ng regalo para kay Ali. Tito, Tita. Sigurado ba kayong dito ang birthday party ni Ali? Dito talaga ang address ng pamilya Sheng. Walang problema. Maghintay tayo dito, pagdating ng mga Sheng. Sasabay tayo para makita si Ali. Baka kinakabahan ka lang dahil papatawarin ka na ni Ali. Siguro nga. Pasok na tayo. Tara. Ano to? Kasal. Baka may magpapakasal lang dito sa villa. Hindi ko inaasahang ang ganda pala ng pagkakadekorasyon. Yun Xiao, pag napatawad na tayo ni Ali, pwedeng dito ka na lang magpropose. Puntahan natin ng maaga. Tanungin natin kung sino ang planner. Lola, ang kasal na ito ay iginuhit mismo ng isang pintor. Walang planner. Pintor. May contact number ba siya? Balang araw. Kapag nagpropose kami, gusto naming siya ang magdisenyo. Hindi siguro pwede. Napakarespetado ng pintor na yan. Sino ba talaga yan? Ayaw kumita? Si Harris ng pamilya Sheng. Si Miss Sheng yan. Ano? Ano ang sinabi mo? Ang pintor ay si Miss Sheng yan. At ang Shuyu Villa ay pag-ari ni Yan Xiuming ng pamilyang yan sa Kyoto. Kailanman hindi binuksan sa publiko. Ganun pala, nagtugma na. Sa bagay, itong Shuyu Shinchong ay isang sikretong mansyon na naiwan noong dinastiyang Qing. May sabi-sabi na napaka-misteryoso na may-ari nito at saka, hindi basta-basta tumatanggap ng bisita. Di ko inakala na ang kasalukuyang may-ari pala ay si YNC. Kasal. Pintor. Layag Sim. Mali ito. Hanapin niyo si Benzin para sa akin. May kailangan ka ba sa akin? Pei Xiao? Lion Sim. Ano ba talaga ang nangyayari? Di ba birthday ni Eda ngayon? Bakit may kasalan?
Bakit si Eile ang wedding planner? Anong masamang balak ang magagawa ko? Ikaw nga, ang kulit-kulit mo. Sinira mo pa ang exhibit niya. Ngayon nandito ka pa sa kasal ko. Mag-ingay ka ba? Kasal mo? Sabihin mo. Kasal kanino? Sino ang nobya? Sabihin mo. Ako ang nobya. Ako ang nobya ni Bihixim. Ano ang sinasabi mo? Sabi ko. Ako ang nobya ni Bihixim. Eile, wag mo na akong biruin. Yang biro mong yan. Hindi nakakatawa. Wag mo akong takutin. Piingsyo. Hindi ko alam kung saan mo narinig yan pero patatawarin kita. Kaya ulitin ko. Kailanman hindi kita patatawarin. Talaga bang makakalimutan mo ang ating pagmamahalan? Makalimot ng isang taong minahal mo mula pagkabata hanggang ngayon? Ella, Kuya Insyo. birthday mo ngayon. Regalo ko para sa'yo. Salamat Kuya Insyo. Ito ang unang regalo sa birthday na natanggap ko. Sa nakaraan talagang nasaktan ako. Pero okay na ang lahat ngayon. May sarili na akong mga magulang at si Bihixim pa. Masaya na ako. Ako ang nagkamali noon, ako ang sumakit sa'yo ng husto. Ngunit isinusumpa ko sa buhay ko. Hindi na kita sasaktan muli. Huli na ang lahat. May iba na akong mahal. Yan Xiuming, maraming salamat sa muling pagdating mo sa buhay ko. Maraming salamat sa hindi mo pag-aaksaya sa paghahanap sa akin sa nakaraang 18 taon. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin sa lahat ng nakalipas na araw. Nabuhay ako sa dilim. Hindi ko tiningnan ng diretso ang iyong nararamdaman. Ngayon, nais kong sabihin, Yan Xiuming. Masayang masaya akong maging iyong asawa. MS Sheng. Masayang masaya rin akong maging iyong asawa. Ito ba ang lasa kapag ang pag-ibig ay namatay? Yuan Lai, sa nakaraang 18 taon. Ganito pala ang buhay na pinamuhay ni Ailey. Ngayon, pag-usapan natin si Eli. Siya na ngayon ang anak-anakan ng pamilya Sheng. Ang kabiyak ng pamilya yan, at isang iginagalang na pintor sa mata ng marami. Subalik, sa amin, dati naming itinuring siya. Na parang tinapay lamang. Kung ako ang nasa kalagayan niya. Talagang. Sa tingin ko hindi ko dapat siya tratuhin ng ganoon. Nga. Bitawan mo na. Huwag mo nang guluhin si Ailey. Taos puso naming hinahangad ang kanyang kaligayahan. Pagbati. Ang babaeng dati kong papakasalan ay ikinasal na sa iba. Boss P, ipapadala pa ba natin ang regalo para kay MS Tang? Ipadala mo. Ituring na lang natin itong aking regalo sa kanyang kasal. Ako, si Tang Li, ay nais magpakasal kay Yan Xiuming. At maging kanyang asawa magpakailanman. Yun Xiao, ayos ka lang ba? Inay, ito po ang inyong tsaa. Itay, ito po ang inyong sa.
Ito ang heirloom na jade bracelet ng aming pamilyang yan. Ipapamana ko ito sa iyo. Yan, halika. Masyadong mahalaga ito. Isusot ko ito sa iyo, anak. Ang ganda-ganda. Maputi rin si Yan. Bagay na bagay sa kanya. Tumayo ka na. Masyadong mahalaga ito, hindi ko ito maaaring tanggapin. Ito ay para lamang sa asawa ng isang yan. Ikaw ngayon ay ang manugang ng pamilyang yan. Tanggapin mo na, kung hindi. Magdududa ang mga magulang natin. Sige, tatanggapin ko na. Ayos, ganyan dapat. Magandang araw, may mahalagang bagay kaming kailangang pag-usapan kay Ellie. Paki-report mo naman. Bilisan mo. Ang asawa ng aming amo ay si Shenyan. Hindi siya Ellie. Ellie, malapit nang mamatay si Yun Chao. Nakikiusap ako sa iyo. Puntahan mo na siya, nga Ellie. Ellie, Malapit nang mamatay si Yun Chao. Nakikiusap ako, puntahan mo na siya. Ano nang nangyari sa kanya? Sabi ng doktor. Terminal stage na ng kanser sa tiyan si Yun Chao. Konti na lang ang natitira niyang buhay. Kung may mga hindi pa niya natapos na hiling. Kailangan niyang gawin ito sa lalong madaling panahon. Ellie. Sa pagkakataong ito, hindi ka na namin niloloko talaga. Ang sakit sa tiyan ni Yun Xiao, dinadala niya na ito mula pagkabata. Dagdag pa nitong mga nakaraang araw. Abala siya sa trabaho, hindi nakakakain na maayos, tapos sobrang laki pa ng pressure na dinadala niya. Kaya, Ellie, sinabi niyang marami siyang gustong sabihin sa iyo. Pero sabi ng doktor, hindi stable ang oras na siya ay gising. Second miss, bakit mo naisipang gumawa ng wonton ngayon? Masakit ang tiyan ni Kuya Yun Xiao. Gusto ko siyang lutuan ng makakain. Para mapabuti ang kanyang tiyan, kung hindi, marami siyang pagdaranasan sa hinaharap. yan, maghihintay ako sa labas mo. Piyon Xiao. Marahil ito na ang itinadhana. Tadhana na talagang mapunta tayo sa trahedya. Gising ka na pala. Sabi ng doktor, terminal stage ka na ng cancer sa tiyan. Konti na lang ang oras mo. Mayroon ka pa bang hindi natapos na kahilingan? Sabihin mo, nakikinig ako. Ellie, kung mabubuhay ako, mapapatawad mo ba ako? Ellie. Mapapatawad mo ba ako? Hindi kita mapapatawad. Kung pwede lang ibalik ang nakaraan, ang ganda sana. Ako si Piyon Xiao, ang pinakamalaki kong hiling na hindi natupad. Ay ang hindi ko makasama at makasama si Tang Li habang buhay na masaya. Yan. Uwi na tayo. Dito ako. Kung nasa gitna ka ng pagkalito at kadiliman, huwag kang matakot. Lumingon ka lang dahil ang buong mundo mo. Nakatayo lang sa likuran mo.